Magagaling daw ba mga igorot sa English? Opo. I have 2 eggs between my legs. Nobody can touch except my wife. Natawa ako dun sa assistant ng doktor. Bakit? Siyempre may mga pasyente, gano'n. Oh. Maya-maya sabi ng doktor, okay, sino na susunod na pasyente? Oh, ano sabi? Dok, wala dok, pinauwi ko na po. Ay, bakit? Bakit mo pinauwi? Masama po kasi pakiramdam. Kung nangihina at nahihilo, ano po ba ang sakit ko? Baka wala kang pera. Pag hindi na kayo nag-aaway, ibig sabihin wala nang pagmamahal. Ako, andun ako sa Senado, makikipag-away ako, makikipag-Englishan ako. Ang gagawin ko, hep, hep, hooray! Pag may nag-aaway, mga calling, mga kasama ko sa Senado, makinig kayo. Kandeng, kandeng. Ano ang hayop na walang pakinabang? Mama, ako ma'am! Tama! Ano naman? Uy! Alam mo ba? Mahal mo na. Wala tayong magagawa. Mahal mo na. Ba't Ano naman? Uy! Dugahan. Huwag niya anak kung ano. Anak ko, inga na dito. Ang doktor ayaw ibaba na niya yung telepono. Inga na dito, sakit mong dugahan. Kaya basta nag-heart attack ka. Nga siya, dili, sakit akong dugan, sakit akong kasing-kasing, kinangawala ako ang mga girlfriend. Inana ako ang amahan. Yan. Yan ang panlaban ko sa mga putina ninyo. No. Ano naman? Uy! Alright, welcome back to my channel! How is your life mga guys? Kumusta kayo dyan? How is your life? Ma'am Aday, how is your life over there sa Kamsur? Yan. And shoutout din dito kay Ma'am Sarabi. Yan, Ma'am Sarabi, maraming salamat po talaga sa iyong pakulay. At may sasabihin na naman po, ito si Tarandingo sa iyo. May asawa ka na? Hindi, totoo ka. Pakasalan kita, ma'am, pag nabiyuda ka na. Kasi gusto na itong bato niya mo. Alright, sana po na patawag ko po kayo, Ma'am Babe. Maraming salamat po sa iyong pakulay. At yun nga mga guys, dito tayo sa ating mga komentaris. Ito po si Ma'am Claire. Talagang ito ang hari ng fake news, no? Ito talagang bruhang babae na booking na naman. Na-booking naman ni Eden Santos sa kanyang kalukuhan. Listahan nga niya, pero walang pangalan ng mga barangay. Puro lang numbers. At kalahati pa talaga, puro kupon ban. Ano ba yan? Blankong kupon ban. Ay, naku mga guys, no? At ngayon lang po ako nakagawa ng video dahil po hindi maganda po ang balita kahapon yung narinig ko. Pero alam niyo po kay Tatay Digong, hindi maganda ang kanyang kalusugan. Makinig tayo dito kay BP Sara. Kaya sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya incriminate. Okay, so sabi niya, sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. So, anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung mumultuhin kita o hindi. Kaya, yun pala ang mga huling habilin ni Tatay Digong mga guys. Mumultihin daw niya si BP Sara. At kayo, mumultihin kayo ni Tatay Digong pag hindi kayo natawa dito. Diba? Alam natin na may time na talagang masasaktan tayo. But again, lagi ko pong binabandera yan. No? We can only win if our mind is stronger than our emotion. Oo, emotion maintindihan natin yan. Pero alam natin mahuhupa din yan. Let's maintain our focus and let's maintain our mindset na we need to keep moving forward whatever happens. And we will continue to remind the people the goodness of Tatay Digong's legacy. Kaya po ako nandito. Not only magpatawa sa inyo,
but also to remind the words of wisdom, itong magandang mensahe ni Tatay Digong. No? Kasi ito pong mga boses niya is authentic po, yung boses ni Tatay Digong. Kaya alam ko masakit, pero let's give a try na magtawanan pa rin tayo. Alright, let's go! Sir, sino raw ang mga miyembro ng gabinete ninyo kung kayo po ay mahalal? Baka si Mar. Saan posisyon? Saan? Anong departamento? Ilagay mo sa DSWD, punta siya doon sa ano, magdala ang baso pati kanin doon sa bulsa niya. Pangatlong ihi mo na yan, Mar. Bakit naman nila ayaw tayo magsama sa isang kwarto? Nauna ka sa akin dito. Yung convoy mo, sinusundan ko. Sinong ipalit mo dyan sa yung utso diretso papuntang impyerno? Destroy my country, I'll kill you. And it's a legitimate thing. If you destroy our young children, that is a very correct statement. There is nothing wrong in trying to preserve the interest of the next generation. Ang article ninyo, maligaya kayo gawain nyo sa kapwa-tao ninyo yan araw-araw. Just because you have the power of press freedom. The issue here is not press freedom. The way your masters, the elite, yung may-ari niyan. Daming mga lolo nito, mga idol. Puro matataba at nakapal ang mga mukha. Kaya mag-ingat po tayo. Kasama yung mukha na naman ang mga to. May pera ang gobyerno. May pera ang gobyerno. Nakokorrupt lang, pero may pera ang gobyerno. Yung pera na yan, sagrado yan para sa akin. It does not belong to anybody's pocket. It will not make anybody of us here rich. None of that. Ang kami trabaho lang. Yan ang pinili namin. Tapos, sabi ko, wala tayong ibang public interest. Not every Filipino is given a chance to be a cabinet member or to be president. It would be an honor to die. Maraming salamat. If ever we need someone who can go to the highest levels of the Chinese government, that the Chinese government trusts and that Filipino trust, kasi President Duterte yon. So again, we have to come out with a strategy that is comprehensive and that will work in the short term and long term. Never ko nakita na nag-compromise si President Duterte at never binenta ni Presidente ang Pilipinas. Iba lang yung pagiging bulaklakin ng bibig niya. Iba lang siya magsalita, but he never sold out the Philippines and he will never sell out the Philippines. Basta hanapan ko ng paraan na maabot ko yung walang droga, walang korupsyon. Droga. Kaya mo na ako na makulong. Isang Pilipino, okay lang. Kung malibre ko lang lahat ng pamilya by going to prison, I'll go to prison. Walang interesado patalsikin si Marcos, walang interesado sa gobyerno, patumbahin mo. Ogo yan, kay dumaan ako ng presidente, pati sa gobyerno ko ito. We will ask that we will be heard from time to time so that government would know what the sentiments of the people are. And whether the sentiments or not, totoo man o hindi, makinig lang kayo. Total, kung mali, hindi sabihin ninyo, kapag mali, wala naman kami magawa. Sabihin niyo tama, wala rin kami magawa. Just the right to be heard. Yan ang importante sa Constitution. The right to be heard. Period. Best President of the Philippines. Best in Public Service. Best Tatay. Congratulations! Kabalo ba mo itong nibisita mi sa akong mama dito sa iya sa The Hague? Itong gihingan na mo siya na be strong kay hapit ng eleksyon. Dako kay siya gisi. Excited na daw siya. Mamayor, balik sa Davao City! Salamat kayo mga Dabawenyo. Labi na to
akong mga nagabantay sa among balay sa walay pagundang nga pagigugma o pagsuporta. Salamat kayo! Kinsa may naa din ha sa gawas. Anak ko na si Senator Robin. Si Kuan, nasa number 1. Yan akong una din ha sa gawas. Siya si number 2 na din ha. Yan akong padulok pa. Yan siya si number 3. Yan akong kampanya pa man, basin pa kauman sa eleksyon, bubisita na ko din. Yun siya sa ako Taro nga ba yan na ilangan schedule ha? Nabili sila mag-abot, kung dili sila mag-away. Gwapo niyo, Piolo. Ay, Pero salamat kayo ha. It really means a lot sa family. You'll remember this. I am here because I love my country and I love the Filipino people. Sinabi ko sa inyo noon, pagka magka-diferensya tayo, kunting bagay, okay lang sa akin. Either I apologize for kayo, pero sabi ko, wag lang ang bayan. Kasi pag bayan na wala na tayong pinag-usapan, it's a country. Now, if I do not make it to the finish line at the end of my term, malawak pa yan eh. It's yung swerte ng tao. It's ordained by destiny. And if my destiny says that hanggang dyan lang ako. Ba't hingiin ko lang sa inyo ito? Trilyon yan. Kaya ang hingiin ko sa military pati police, you are one of the pressure group ni democracy. The other one are the Congress. Pero huwag kayong pumayag na hindi ma-recover ng bayan ang ninakaw nila. Po sa posisyon nyo, di pa ba sapat ang perang ipon ninyo? Samantala kami ay sawang-sawa na sa pagmumuka mo. Kurap! Best country in the world, it's definitely the Philippines. You know why? Look behind me. This is a newly built highway and it's already under construction again. The Philippines. Bayan, nahabol tayo ngayon ni Lalay. Kaya ingat tayo lagi kay Lalay. Lalay! Takot, sinasabi ko, kung mapunta tayo sa impyerno, marami tayo. At maraming magagandang, sasama pala nakapunta yung magaganda. Kala punta yan ng langit. Alright, very good. Yun nga mga guys, no? Ang dami talagang buhaya sa bayan natin. Itong mga crocodile memes, itong mga buhaya na memes, nagkalat po ngayon sa social media. And we will wish a good health again, and let's continue to pray for Tatay Digong's health mga guys, no? Basta ma-survive lang niya. So, hindi pa natin talagang pag-usapan yan. Kasi alam natin na makarecover yan si Tatay Digong, makalabas yan, makakaon ng yung maayos, no? Malutuan ng yung bulad, munggos, inununan, yung mga ulam na nandyan sa inyong bahay ngayon. Oo, yung mga ordinaryong pagkain lang talaga eh. Kung nandito lang si Tatay Digong sa bahay na ko, lulutuan ko palagi yan. Lalo na tinola, magaling tayo dyan, kinilaw. Oo. Yan. Lalo na suka, tapos may sili, no? Sarap, ng bulad. Ay, nako, Tatay Diggs, no? Let's just continue to pray for Tatay Digong, mga guys. And ayoko munang pag-usapan itong mga hinayupak sa gobyerno kasi mas lalo nakakasira ng araw ito sila. No? Let's just leave it all to God. Kasi everything happens for a reason. And everything is under the will of God. So huwag na tayo masyadong mag-alala. We should hold ourselves. No? Kasi if somebody can hold themselves, really, they are a very smart person. Para sa akin, it's my opinion. Kaya, alright, maraming salamat mga guys sa inyo pakinig sa aking opinion. No? And again, mabuhay sa kanyang lahat dyan, lalo na sa mga OFW, yung mga lagi nanonood po sa mga video.
Thank you. Thank you for watching, and again, God bless you all.